Mula dito pa rin sa Kuala Lumpur, Malaysia, sagutin natin yung tanong na kung ikaw ba ay na-upload, pwede ka mag-try ulit. So, nanggaling ito doon sa isa sa mga viewers natin na sinabi niya na na-offload siya papunta ng Thailand. Dahil first time daw niya, hindi niya alam kung ano yung isasagot doon sa immigration officer. So, dahil daw hindi siya nakalipad at naharang siya, pwede daw ba na mag-try siya ulit. 2025, bagong taon, bagong buhay, pero wala namang pagkakaiba doon sa process at saka wala namang pagkakaiba doon sa immigration pag-scrutinize ng mga pasahero ng mga immigration officers natin. Pareho pa rin. At tingnan natin kung ano-ano yung mga pwedeng possible na points kung bakit na-offload si ate. Number 1, first timer siya. Siyempre dahil hindi niya alam, mas maraming mga tanong yung kailangan sagutin niya at para ipatunayan na siya ay legitimate tourist. Number 2, ang destination niya ay Thailand. Although ang Thailand ay isang favorite tourist destination, baka mamaya nakakita si immigration officer ng iba pang mga circumstances kay ate na hindi lang tourism yung pupuntahan niya sa Thailand. Hindi niya minention doon sa email niya sa atin kung siya ba ay nag-iisa or kung may mga kasama siya. Mas madali sana kung may mga kasama ka, mga kaibigan, mga kapamilya, kasi alam nila na usually kung ikaw ay magtutourist sa isang bansa at may mga kasama ka, din lahat kayo ay tourist. So makikita na hindi sila dapat kabahan dahil usually group yung mga lilipad, etc. Maliban na lang kung halimbawa yung buong grupo or isa doon sa grupo ay nakitaan ng kaduda-dudang circumstance din, baka mamaya maharang kayo. Pero kung nag-iisa ka tapos pupunta ka sa Thailand ng mag-isa tapos makikita na pwede yung possibility na gamitin mo yung Thailand as a connecting flight papunta halimbawa sa Middle East, syempre magiging duda si immigration at baka hindi ka patuluyan. Sinabi ni ate at pangatlong point natin is hindi niya alam yung isasagot niya. Kung tayo ay magta-travel at 2025 na po, dapat sa sobrang daming information nakikita natin sa YouTube, sa TikTok at kung saan-saan mang social media, kung ano ba yung tinanong ni immigration officer doon sa mga social media personalities or doon sa mga nagbibigay ng mga payo online at saka doon sa mga social media, dapat alam na natin yung mga sagot doon sa mga tanong na ito. Ano ba yung purpose mo? Magkano yung dala mo para patunayan yung iyong financial means at saka yung ability to support yourself during the trip? At meron ka bang intention to return or meron ka bang close ties or kung ano man yung babalikan mo sa Pilipinas, para maintindihan at para maunawaan at para makita ni immigration officer na hindi ka lalabas sa iba pang bansa at hindi babalik ka doon sa Pilipinas pagkatapos ng iyong intended trip. At yung mga questions ni immigration, usually umiikot-ikot lang dito, maliban na lang kung halimbawa may personal circumstance ka na pagdududahan ni immigration officer at doon yung tatanungin. Pero the rest of the questions ay ikot dito sa tatlong groups na ito. Kaya nga, napakarami nating video na ipinapaliwanag natin yung purpose, yung ability to support yourself during the trip at saka yung iyong intention to return or yung close ties. Kaya kung merong problema or kung merong makikitang butas sa immigration officer doon sa mga travelers tungkol dito sa tatlo na ito, most likely sa secondary inspection, most likely mahaharang at baka ma-offload at hindi patuloyin doon sa pag-aalis. Ang tanong ni ate, pwede pa siyang makalipad? Kung binigyan ka ng reason ng immigration officer kung ano yung dapat mong gawin at ano yung nagkulang at ano yung hinanap sa'yo doon sa pag-offload, then tutukan mo yun. Kung halimbawa maaayos mo ito, kung halimbawa may document na kinakailangan na ipakita mo kay immigration officer, ipakita mo ito and then you're free to leave and you're free to fly. Ngayon, kung halimbawa pipilitin natin na lumipad ulit na hindi natin inaayos yung mga problema sa immigration na ito, ay malamang is ulit-ulit tayong ma-offload at masasayang lang yung pagod, yung pera, yung ating peace of mind. Kaya dapat tutukan natin ito para sa susunod na lilipad tayo, wala tayong problema at stress-free na tayong makakalabas ng bansa.